Kinontra ngayon ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras ang pahayag kahapon ni Manila Mayor Joseph Estrada na nagsorry na po ang Pilipinas sa Hong Kong kaugnay sa Manila Bus hostage crisis. Saksi si JP Soriano. The national government to Secretary Almendras sorry, apologize, and the local government through the mayor, me, myself, apologize. So, the national and local government apologize. So that's right. This was accepted. Did I apologize for President Aquino? I did not say anything to that effect. I have no authority to say I am sorry in behalf of the Republic of the Philippines, but we made sure that we address the issues. Kahit nasa isang pulong, magkaiba naman ang interpretasyon ni Manila Mayor Joseph Estrada at Cabinet Secretary Jose Rene Almendras kung nagsorry na nga ba ang Pilipinas sa Hong Kong para sa madugong 2010 Manila Bus hostage crisis. Ang bersyon ni Estrada sinigundahan ni Jose Pardo, Trade at Finance Secretary noong Estrada Administration, nakasama sa pulong ng mga kinatawan ng Pilipinas kay Hong Kong Chief Executive C.Y. Leung. Narrated by Secretary Almendras, he in effect expressed it in behalf of the national government and then read out a statement, signed statement given to the victims, the families. Gayunman, malinaw sa joint statement ng Pilipinas at Hong Kong kahapon na mga katagang most sorrowful regret, profound sympathy at most sincere condolences lang ang ginamit ng ating pamahalaan. Dahil walang binanggit na apology, dinikdik kahapon ng Hong Kong media si Almendras tungkol dito. I mean that you refuse to use the word apology, but only use the word sorry. I would rather not say refuse to, but we found a better way of saying something which is more acceptable in the realm of international diplomatic issues. Hindi man malinaw kung nagsorry nga ang Pilipinas para kina Estrada at Almendras, ang mahalaga raw na iparating sa Hong Kong government at mga biktima at kanilang kaanak ang sinserong pagdamay ng ating pamahalaan at balik normal na ang ugnayan ng dalawang gobyerno. Satisfy po namin yung mga hinihingi ng pamilya. Yun ang pinaka-importante sa akin. Aminin natin na mas kailangan natin ng Hong Kong kaysa kailangan ng Hong Kong Maynila. Bago nangyaring Manila Bus hostage crisis, isa ang mga taga-Hong Kong sa mga pangunahing turistang dumadalaw sa Pilipinas kada taon. At ngayong lifted na ang travel ban, ilang taga-Hong Kong nakausap natin nagsabi, nagpaplano na silang dumalaw sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Beautiful country, yeah. Seaside, yeah. And I have gone to Manila 3 times. Mula rito sa Hong Kong, JP Soriano, ang inyong saksi.